we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Hi there mga puso, good morning! Maayong aga, bugtaw na, you're watching GMA Regional TV Early Edition. Adlaw naman kita subong sang Martes, August 8, 2023. Baluunta na mga nagapanguna ng mga balita sa Western Visayas. Ako si John Sala, live dire sa GMA Iloilo Station. Ako naman inyong kapuso, Eden Priatos, live na live ikan diri sa GMA Bacolod Station sa bunga aga. Dala sa gihapon namo ng mga dalago nga mga balita ang impormasyon nga dapat ninyo mahibaluan bangod local news matter. Tutok na, kayari na ang pinakauling mga balita sa bilog nga Western Visayas. Ay halakanugon mga kapuso, mga nagadumala sa pila ka mga restaurant sa probinsya sang Iloilo nagpahayag nga nagalabot sa masobra 2 ka kilo ang rice wastage o kung nagakauya nga kanon kada adlaw. Pila ka makalan-an nagapangita na sang pamaagi agud malikawan ang uyang sa kanon. Ining gitutukan ni Zen Kilantang. Nagalabot sa isa ka sako sang bugas ang matigang sang restaurant nga ini sa Barangay Puro 4 Pavia. Nagaserbe sang only rice ang kalan-an gani suno sa supervisor hindi malikawan nga may mausik sila nga kanon kada adlaw nga nagalabot sa 5 ka kilo. Agud hindi mauyang ginahatag nila ini sang libre sa mga customer o kun mga nagatatap sang kasapatan. Minimum 5 kilos but ang hamon nga usik nga rice kag ang hamon nga iban nga mga leftovers ma'am bali migakuha gina siya. Sometimes ang boss namon do every night ginakuha iya. And then may gakuha man nga iban nga mga persons day nga may mga dogs or chickens kag mga itik. Madamo man sang customer ang Samgipsal restaurant nga ini sa Haro, Iloilo City. Pareho sa iban nga kalan-an, aminado ang tagdumalahan nga dako ang rice wastage nila kada adlaw. Gani nagapangita man sila sang pamaagi, agud hindi mauyang ang mga leftover rice. Mayara man mga ara lamang sa 2 kilo. Siyempre subong ga mahal ang bugas mo. Kung may mga bilin man sa customer, ginapakawal man sa sa ido mga galayaw. Gani si JM, ginasiguro gid nga ang maubos lang sini nga kaunon nga kanon ang iya gina-order. Mag-order lang sa rice, ang insakto lang gid tapos ang kaya mo lang gid bala ubuson kay ang nugon malandaan kung i-waste mo tapos mag-order ka sa damo kay kamahal nga daan sang rice tapos damo nga daan subong sa mga tawo nga hindi kakaon bala sang insakto. Sa pihak sang pagmahal sang bugas, kaginalantaw pagnubo sang supply sini, bangod sa epekto sang bagyo, ginpahayag sang Iloilo Provincial Agriculture Office nga bastante ang supply sang bugas sa probinsya. Sa probinsya is more than 100%. So meaning, worst comes to worst, amo na permi ang atong gina-produce. So, wala pa man kita nubo kita 100% nga self-sufficient. So I'm hoping and I'm optimistic nga we'll still in that level. Apang ginapahanumdum sa gihapon sa publiko nga mangin responsable kag magkinot sa kanon agud mapahagan-hagan ang rice wastage sa mga kalan-an ukon sa mga puloy-an. Zen Kilantang para sa GMA Regional TV Early Edition. Sa Bacolod City naman, baw presyo sang baboy sa mga merkado nagsaka. Supply sini maiwa. Sunod sa mga manugbaligya. Nakatutok Eileen Pedreso. Bangod sa epekto ng African Swine Fever o kung ASF, nanaog sa 200 pesos ang presyo sang baboy sa merkado. Apang pag-abot sa bulan sa Agosto, nagsipa sa 280 pesos kada kilo ang presyo. Suno sa pila ka manugbaligya sa Libertad Public Market. Suno sa ila, maiwat ang supply sang baboy. Rason sa pagtaas ang presyo. 280 na. Tapos ang karne, 350. Ini nga nga bulan, saka kay iwat ng baboy. Bintahan naman para sa manugbaligya nga si Rodney ang pagbalik sa normal sang presyo sang baboy. Bangod na taman gid ang mga inisa ng epekto sang ASF sa ilang nga mga manugbaligya. Oo, okay man. Ito nagkuha naman ng baklanay. Nagbakal magsasubong lang isang likan niya bisa nagnubo. Iwat baklanay. Ang manugbakal nga si Jake kag Andrea, wala man gid makabatsyag sa pagsaka sang presyo. Bangod umpisa nga naka-record sang ASF ang syudad. Malaka na lang kuno ang mga ini nga nagabakal sang baboy. Mas mayo kung barato. Di man tuligad.
nakapigta sa akin kay isam na ako daan nga bakal. Duwa ka kila. Pila na tanan? 600. Medyo mahalagan mo ng presyo. Oo, mahal. Nagalaom naman ang mga manubuligya sang baboy nga makabawi na ang mga ini sa ilan ng kaperdihan apang hindi man tani kuno maglabot sa punto nga maapektuhan man ang ilang customer bangod balik man sa gihapon sa ila ang pag-adjust sa presyo. Aileen Pedraso para sa GMA Regional TV Early Edition. Oh, bad news! Ginimplementar na sa bungaga sa mga oil company players ang panibagong saka sa presyo sang gatong. Mga kapugso, 4 pesos ang pagtaas sa kada litro sang diesel. Sa kerosene naman, may 2 pesos kag 75 sentimos ang pagsaka samtang 50 sentimos naman ang dugang sa presyo sang gasolina. Labing apektado sang serye sang oil price hikes ang mga nagabiyahe nga pangpubliko ng mga salakyan bangod buhi naman ini sa ilang kontani nga kita. Sa bilog nga adlaw nga pagbiyahe, bangod sini plano subong sang pila ka transport groups nga igaduso na ang saka sa plete agud sila ang makabawi man. Magasapol naman ang mga nagkalain-lain ng transport organization para ini ang istoryahan. Ano ang majority nga maaprubahan sa plano, igo namon kung majority. Pero kung hindi majority, explain namon kung nga madimandi kita sang petisyon para sa per hike naton. Matapos sa ginanunsyar sa Department of Public Works and Highways nga wala na nakitaan pa sang vertical displacement ang mga poste o kung Pier 4, 5 kag 6 ang ungka flyover base sa ilang monitoring. Ginpahayag ni Iloilo Sangguni ang Panlalawigan Committee on Transportation Chair Board Member Ramon Suliano nga dapat ipaidalom sa bridge load testing ang ungka flyover agud masiguro nga wala na nagausmod. Dugang pa sini, dapat siguraduhon anay isang DPWH nga hilway sa peligrong ungka flyover antes buksan sa publiko. Sa subong niya, siguro na hambal nila nga wala sang displacement kasi wala pagaring sang extra load. Ang load niya, ang structure lang. Pero amo na pala, remains to be seen pa nila gyapon. Kinaimbestigaran na subong sang Internal Affairs Service o PNP si Staff Sergeant Nico Halvesolo. Ang pulis na ginaaligar nga nagpanaya kag nagpalupok sang pusil sa barangay Bunta Talaharo, Iloilo City sang tinalikdan nga Sabado sang gabi. Ginaaligar nga yara sa impluwensya sang makahulubog nga ilimnon ang pulis sa tion sang insidente. Nagsungka man ini sa Haro Police Station dalang iya service firearm nga isa ka 9mm caliber pistol. Inapasuni nga hindi na magpasaka pa sang kaso kriminal ang matagreklamo matapos sila ang mag-areglohanay. Apang magapadayon naman ang kaso administratibo batok sa pulis. Pero ang administrative niya, automatic niya. May administrative din siya bisan masitol ya paning sa criminal case niya. Kapag sa Bacol City naman, bao lalaki pinason matapos ginbunok kag hold up sang duha ka mga menor de edad. Isa pa ka menor nga ginapatihan kawatan sang mga inugbula nga manok kag motorsiklo sa barangay ginpulihan sang mga residente. Yaring balita ang atong gintutuka. Mga laragway nga nakita sa nawigit nga cellphone sa menor de edad nga ginatudlo nagapang hold up kag viral online ang nangin palagyan. Agod ini ang magsungka sa otoridad. Ginapahayag isa ini sa nagpara sa lalaki nga nagamotorsiklo sa barangay Safania. Nag-ayo ang mga ini nga magsakay padulong sa grado 2 apang sa ulihi pagpang-hold up gali ang tuyo sang duha. O LGBT siya no, ti galing kiti very accommodating man siya pinasakay man Pinasakay man ti nagambal man tuya ang manog hold up nga dito na sa may dulom ti dito sa gintiray. Nakaangkon sa pilas ang biktima nga nag-ayo sa kapulisan niya hindi na paghingadlan pa. Yara na ini sa maayo kahimtangan. Padayon, nga ginapangita ang isa pa ka-suspect nga ginapahayag bantog nga nagapangawat sa barangay Handumanan. Ang nag-surrender na ang 15 years old, kuha na siya nung may mga records na since 9 years old pa lang siya medyo mangawat na sa kuno. According sa social welfare sang barangay Estefania. Ang isa yato ka at large, no? Mas mayo, magasungka ka na lang para matagan ang tanan, kiti nakilala ka naman, no? Wala na, nakapalagpa ang ini nga minor de edad sa barangay 18 matapos sa bulilyaso ang tuyo nga magpangawat sa motorsiklo.
Wala na punggan sa mga opisyales sa barangay ang mga residente nga pulihan ang minor yang natudlo man responsable sa pagpangawat sa mga manok nga inugbulang kag mga bayo kag pagkabutang sa lugar. Ang mga minor ang gintugyan na sa Social Development Center sa syudad para ipaidalom sa rehabilitation program. Adrian Prietos para sa GMA Regional TV Early Edition. Nahulog sa kamot sang kapulisan ng 4 ka mga individual sa drug bypass operation yang ginpatigayon sa barangay Benedicto Haro, Iloilo City, kaina sang kaagahon. 50 gramos ang suspected shabu nga nagabaloro sang 340,000 pesos ang nakuha sa kanday Amy Bayonita, Miguel Esparagoza, Roan Bayonita kag isa ka minor de edad. Samtang at large naman ang isa pa ka suspect nga si Romel Meliza. Ang operasyon ang ginpatigayon sang ICPO CDEU kag Station Drug Enforcement Team sang Haro Police. Magluwas sa illegal nga droga, nakuhaan man sang drug paraphernalia kag kwarta ang mga arestado nga detained subong sa Haro Police Station. Mga kapuso, isa ka bag-o nga bagyo ang ginabantayan sa gwa sang Philippine Area of Responsibility sa inika tropical depression suno sa Pag-asa. Nakitaan ini sa kalayoon nga 2,820 kilometers east-northeast sang extreme northern Luzon. Dala sini ang hangin nga nagabaskog sang 55 kilometers per hour kag halos wala nagahulag sa pwesto sini subong. Base sa wind forecast ang Metro Weather, posible pa nga magbaskog ang amo nga bagyo sa mga masunod nga inadlaw pero manubo ang tsansa nga magsulod ini sa PAR. Pungsod Japan ang direksyon sang bagyo. Pero bangod yara sa kadagatan, posible pa nga magbago ang hulag sini. Gani ina ang ginabantayan naton sa karon. Hangin habagat kag mga local thunderstorm ang nagaapekto sa pungsod suno sa Pag-asa. Subong ang aga lauman ang pag-ulan sa pila ka bahin sang Western Visayas base sa rainfall forecast sang Metro Weather. Magapadayon ini tubtub karon sa hapon, light to moderate ang maeksperiensyahan nga ulan. Liwat naman naging pakita sa mga atleta nagikan sa Western Visayas nga isa ang rehiyon sa mga dapat bantayan sa nagkalain-laing nga sports event sa pungsod. Sa bago lang natapos nga palarong pambansa 2023 sa Marikina City, ang Western Visayas ang ginatawag man nga The Champs ang nanging first runner-up matapos makatipon sang 60 tanan ka gold, 45 ka silver, kag 44 ka bronze medals. Ang Region 6 ang nanging first runner-up sa elementarya kag second runner-up naman sa sekundarya. Ang kadalagaan sang atod mga atleta sa palarong pambansa ang tutukan ta sa spotlight subong nga aga upod ang spokesperson sang Department of Education Western Visayas kasi Mr. Hernani Esculiar Jr. Good morning, Sir Nani, kag welcome sa GMA Regional TV Early Edition. Mayong aga J.I. no, kag sangalan sini ni Deputy Region 6 Regional Director Dr. Amir Bitico katamiyaw kita no. Sinsa sini ka mayong aga sa tanan nga tumalanaw no sang GMA. Sir, una-una, congratulations again sa tanan nga nagabug-o sa Western Visayas Delegation sa palarong pambansa para sa madinalagon nga kampanya. Paano naton sir nalabot ang ining performance ang aton mga atleta dito sa Marikina City? So suporta no, isa ang suporta gid sa aton sini nga mga atleta nato no, amoy nang pinaka-importante gid ang support sa ila. Halin sila sa mga ginikanan sa aton sini mga LGUs and also sa aton man no, sa Department of Education. So tungod sa support nga na gipakita no sa aton sini nga mga atleta ang ilang dedication sa ila sini nga mga hampang. That's why nga kung makitaan mo no, ever since sa pag-abot nato no dito sa Maya Marikina, gilayon no nga aton sini nga mga athletes nag-practice nini sila gilayon no, lamang no nga makuha nilang pinakadamo sini nga bulawan nga mga medalya for this year sa palarong pambansa. So we saw no the passion, the dedication in our athletes. That's why nga ang nanging resulta no sa sini nga palarong pambansa is a testament no nga indeed no madamo kita sa mga kampiyon nga atleta diri sa aton sini nga rehiyon. Sir, sa nakaligad nga edisyon sang palarong pambansa sa 2019 antes sa magpandemya, second runner-up kita nga nakakuha sang 49 gold medals. Ini ang nadugangan naton sang 11 subong nga 2023. Paano naton ini nahimo, sir? Nahimo ina siya because ang aton singa mga atleta no porsigido gid ini sila GI no nga
hatag sa ilang best performance sa aton sini nga mga hinampang dito sa palarong pambansa. We know nga ti tama ka budlay no nga ti nangin powerhouse ang National Capital Region. That's why nga ti wibis pa lang nga adlaw sa tinlikdan sini sa initial medal tally nagpanguna kita. But because nga naglusulod ng mga resulta sang Friday, nangin first runner up kita. So nakuha nato ni Nino kay ti ginsuportahan nato ng aton sini nga mga athletes kag nagakabuhi no sa ilas ni nga mga tagipusoon kag sa ilang nga kaugalingon ang espiritu no sang isa sini ka kampiyon nga atleta. So ti ina siya ang ginhone pagid sang Department of Education, ginpadayon naton ina siya nga palaguon sa ilas sini nga mga kaugalingon and ginpakita gid no sa aton sini Regional Director ni Dr. Amir Bitico nga yara gid siya no to support our athletes. That's why nga ti sang dito kita sa Marikina nagtan-aw gid siya sa mga hampang sa aton sini nga mga atleta. Siya mismo ang nagpakita sang iya sini nga suporta. So ti by that action no sa aton sini nga leadership sa Department of Education na napakita sa aton man sini nga athlete nga ti the DepEd is there to support them and they will do their best to reach this milestone in our palarong pambansa standing. Kiti we know nga for the past years yara kita sa second runner up and this year first runner up kita one notch higher in siya JI no. So ti itong ni shows nga ti damo gid kita sang atleta nga pwede gid nga makakompete with that of our competitors sa palarong pambansa. Sir, sa inyo obserbasyon, may areas pa bala kita nga dapat ma-improve sa aton preparasyon? In terms of preparation, during the planning stage naton before kita naglakat sa Marikina, tanan nga mga considerations kinubaranan naton no, tanan nga mga possibilities kinubaranan naton. Now in terms of kung ano pang pwede naton i-improve, na ang isa sinadara no is we will continue to provide more support sa aton sini nga mga athletes. Pag-start pa lang no sa aton sini nga mga game activities sa school pa lang, sa school level, pakato sa district, sa division, sa congressional up until the Wibraa. So we will be there no to support our athletes. May kita nga maga-check sa ila. We will see to it no nga ang ilang needs ma-provide and also agud sinino nga sila mismo no hindi magpangabudlay kang magpakalibog no kun ano pang ila sini nga mga kinanglanon kay ti ang hambal sa aton sing Regional Director ni Dr. Amir Bitico nga dapat ang aton sini nga mga atleta maga-focus sa ila sini nga hampang kag kita naman nga mga members ng technical working group we will be there no to support our athletes kag kita ang magahatag sang ilang needs no para nati wala sila sang paligban pang iban. So ina siya no ang isa sini ka pang positive side ng aton nga nakitaan and if there are improvements then mayara kita nga paghimuon pa no nga post palaro sini nga meeting and assessment. So we will see no kati base may mga observations pa dara nga pwede naton nga ma-improve in the upcoming years. Sir, fast forward naman kita anay, ano ang pwede lauman sa mga taga-Western Visayas sa aton mangin partisipasyon naman sa Palarong Pambansa 2024 sa Cebu City? So aton sa mga athletes, we will be there no. We will be there sa Cebu City next year. So kita ya sa DepEd no, hindi kita magkataka. Padayon kita nga magahatag sa nagakaigo sini nga suporta sa aton nga mga athletes in any means nga pwede naton ihatag sa ila, igahatag ina siya naton. And also, we will be tapping more partners and also our LGUs. Agud sini no nga timatagaan pag isang additional support ang aton nga mga athletes. Kiti we know ang pag-join naton sa Palarong Pambansa GI no, is a shared responsibility. Meaning hindi lang ini siya sa Department of Education but need nato ng aton nga mga partners no to ensure that our athletes are provided no the necessary nga mga needs nila. Agud sini nga hindi na sila mabudlayan pa kag dara pa lang mismo no sa level sa aton sini nga mga division and schools, district and congressional, everything is provided na sa ila. Agud sini nga sila mismo no maka practice pagid sila sini nga hampang, they can do their best and ang pinaka-importante dara is mahatagin nila no ang all-out performance nila. Agud sini nga ma-prove nato no kita is the home of the champions. Congratulations gid sa aton nga DepEd Region 6 sa proud parents kag syempre sa mga supportive coaches and of course sa aton nga mga atleta for a very successful stint sa Palarong Pambansa 2023. Thank you very much, Sir Nani. Good morning sa imo. Madaming salamat kag mayong adlaw sa tanan. Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Ginbusla na kahapon siyang mga social worker kag community development officer ang mga job hires ang Ikupaw kon Iloilo City Urban Poor Affairs Office nga ginpangkakas sa obra.
29 ka mga job hires ang ikupaw ang gin-terminate kasunod sa reklamo nga nabato ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas nga may mga nagapamaligya sa mga lote sa relocation sites nga kuntani para sa mga benepisyaryo sang syudad. Ginalantaw nga may yara sang mismanagement sa opisina butang nga nagapadayon ang illegal nga aktibidad. Naibaluan nga una na gin-terminate ang overall site coordinator kag site coordinator sa isa sa mga housing program sang syudad may angot sa reklamo. Ang tagpamuno sang ikupaw nga si Roy Fermeza ang nakalive rason nga gin-appoint sang alkalde si Assistant City Administrator Butch Panagiton bilang temporaryo nga tagpamuno sang nasambit nga opisina. Magatukod naman sang Housing Board ang syudad nga magatutok sa tanan ng mga aplikasyon para sa programa. Masobra sa 1,000 ang mga atleta ang ginapaabot nga magpartisipar sa Visayas Legs ang ROTC Games nga hiwaton sa Iloilo City. Yaring balita ang aton gintutukan. Sa labing una kayugaynan, magahiwat ang Armed Forces of the Philippines, Philippine Sports Commission, kaupo ng mabulutuan kag stakeholders ang Philippine ROTC Games 2023. Magasugod ang Visayas Legs sa Domingo nga hiwaton sa syudad sang Iloilo. Mangin-host diri ang West Visayas State University. The ROTC Games that is about to happen next week is one way of promoting health and wellness among our youth and among our students. And West Visayas State University is really in full support of this initiative. 7 ka mga sporting events nga ginalakipan sang track and field, arnis, boxing, kickboxing, basketball, volleyball kag e-sports ang pasakupan sa mga atleta nga miyembro sang ROTC o kuno Reserve Officers Training Corps. Ang importance and significance nitong activity na to for the development of our youth. Talaga yun ang ano dito. Dahil sabi nga ni Rizal, di ba? Ang kinabukasan ng bayan ay nasa mga kabataan. Nagtakop ng registration kag naglabot sa 1,049 ka mga atleta ang magapartisipar. 741 dire ang nagikan sa Region 6, 210 sa Region 7 kag 98 naman sa Region 8. Kadamaan sa mga aktibidad ang hiwaton sa WVSU. May sporting events man nga hiwaton sa iban nga mga bulutuan sa syudad sang Iloilo. With this year's ROTC Games, I believe we will be able to promote sports as an avenue for our youth to become good members of our community and to be ambassadors of national pride. Hiwaton ang opening program sa Iloilo Sports Complex. John Sala para sa GMA Regional TV Early Edition. Kapuso para naman sa ato ni Globe Balita, train na diskarel sa Pakistan hindi magdubo sa 30 katao patay. Samtang Makarbaw nagpakita sa abilidad sa ginhiwat nga karera sa Thailand. Nakatutok Julius Bilacaol. Hindi magdubo sa 30 katawang napatay samtang kapin 80 pagidan na samaran matapos madiskarel ang isa ka train sa Pakistan. Natabo ang aksidente sa Nawabshah District sa probinsya sang Sindh. Gilayon man nga ginsuspender ang train operations sa Interior District sang Sindh bangod sa hitabo. Sa karon ginuuntat na sang otoridad ang rescue operation kag ginpatigayon ang pagpaninlo sa natabuan sang aksidente. Sa idalom sa nagatagiti nga init, masobra 60 ka mga karbaw nagpaindes-indes kung sino ang kilalahon nga pinakamadasig nga makatapos sa karera sa dirt track nga nagalaba sa 200 metros. Ini ang ginpatigayon sa Napa Sub-District sang Chonbon Province. Gintawag naman sang mayor sa Napa District nga si Samar Suksawang ang karera nga isa ka pahanumdom sa papel sa mga karbaw sa agrikultura humalin pa sang 1800s. Nagsugod ang tigululan sa Thailand sang bulan sang Hulyo, apang natalupangdan ang magamay nga ulan nga nagatupa. Gani ginalauman ang pagluntad sang drought nga dala sang El Nino. Julius Bilacaol para sa GMA Regional TV, Early Edition. The countdown begins, mga kapuso. Isa ka-epic concert ang atong masaksihan sa panabuton ng Disyembre 2 sa Newport Performing Arts Theater, Newport World Resort sa Pasay City. Mag-up the 96 stages sila Rita Daniela, Jessica Villarubin, Thea Ashley, Marian Isabel, Hannah Persilas, Kagacious Limitless Star Julian Sadese sa Queendom Live. Ini ang igadulong sang Synergy. Gani save the date, mga kapuso. Nagumpisa na ang BTS member nga si Suga sa enlisting sa South Korean military kag ikatlong miyembro sang K-pop supergroup nga nagpasakop sa Armed Forces sa ginapungsod dason kay J-Hope kag Jin.
Wala pa man sa ginanunsyo nga petsang agency para sa proseso ng himuon ni Suga, pero nagpangayo sang padayong suporta sa fans sa BTS. #proud girlfriend si Gabby Garcia kay Khalil Ramos sa matapos ininalantawang opening night sa musical nga Tick Tick Boom. You continue to amaze me with your incredible talent, hard work, passion, and sincerity, ang caption sa aktres. Dugang ni Gabby, madamo na inisa na tunahan na din sa boyfriend na si Khalil sa sunod sa kapin 7 years sa bilang couple. All good vibes, mga puso. Pinasahi nga pamaagi sa pagpaint. Nga madinwago na, bao therapeutic pa aton discoveryhon. Yari nga aton gintutukan. If you think you have what it takes para mangin artist, ang ini nga patok nga nahauna nga fluid art experience sa Bacolod City ang para gid sa imo. Pinagi sa sining artistic expression. You can unleash the artist in you maskin pa wala ka ideya sa pagpinta. Basic ang kinahanglan, creativity, style, kag magagmay nga pinta. Dito na pagpadugayon, patestingan ta kung kabalugid wala si Kapuso Adrian magpinta-pinta. Wow, good luck to us. Sige, ang fluid art ang ginilog sa nag-graduate shoe artist sa si Philip abroad. Iniman ang patong ka-therapeutic activity nga ginabalandra sa mga netizens online. Ang pinasahi sa Bacolod, bangod ang pinta ang ginagamit ang iya mismo obra ni Philip sa bulig sang team of chemists sini. Ganit tanan diri, made with love from the City of Smiles. Ari naman niya subong niya, this is made of plastic. Ano niya siya? Made of polyester plastic, safe for children as well. Halin sa mga molde nga nagkalain-lain nga sizes. Ikaw mismo ang magpili sang mga kolor sang fluid o kung pinta nga liwig mo iula sa imo art piece. Pwede ka makapagusto depende sa trip mo. Uko na si the words of iconic art masters. Go with the flow. And here we go. Ari ng atong GMA Regional TV inspired fluid art. Green nga preska sa mata, kag orange nga full of energy ang dala. All in all, flowing with good vibes ang resulta. Ang art is therapy for me, especially gid nga mga mga stress ka na ba problematic ka na ba kay tanan man taga kaagi sa stress and problems no, mga challenges. So through art mas ka express pa ako ng emotion. Ang art pamaagi to express our feelings. Simple man ini nga makabig para sa iban. Apang ang pagpautwas, kinahanglan agud mabuhinan ang imong ginadala. Kag ang tagipusoon, mas magmagaan. Adrian Prietos para sa GMA Regional TV Early Edition. Diyan mga puso, nagapati ako nga sa sige-sige nga pagtinguha malab o tagid ang level nga kita ang mangin sampaton sa pataga aton ginahulagan. Insakto na Adrian, sinugani sa American historian nga si Will Durant, we are what we repeatedly do. Excellence then is not an act but a habit. Pareho sa aton mga atleta, ang ila performance ang wala nalagpatan lang kundi ginimaksan, pinaagi sa sige-sige nga pagpractice kag paggiya sa mga manunudlo kag trainers. Maraming salamat sa pagtutok sa GMA Regional TV Early Edition. Updan nyo kami Lunes to Biyernes. May muni ninyong malantaw ang aton nga episode sa www.gmaregionaltv.com kag mag-subscribe sa aton official YouTube channel, GMA Regional TV. Ako si John Sala. Kako naman si Adrian Prietos, bugos sa puwersa para sa mas lako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.